Si Kate, dalagang mapili at pihikan sa mapapangasawa. Pangarap niya kasi ang isang lalaking mayaman, maimpluwensya at may pagmamalaki sa mundo ng negosyo. Ngunit dahil sa kahilingan ng kanyang lola, lihim siya nagpakasal kay Ace. Isa itong ordinaryong lalaki. Pero habang kasama niya ito, hindi niya alam kung ordinaryo nga ba ang pinakasalan. Dahil sangkaterban lumalapit na babae dito at hindi niya mapigilan na magselos. Hindi ka aalis, Kate, hanggat hindi mo kasama si Ace. Bariing wika ni Doña Martina, isang utos na hindi dapat pasubalian. Lola naman, bakit kailangan ko pang kasamang driver na yan? Marunong naman ako magmaneho ng kotse. Nakasimangot at tugon ni Kate habang inaayos ang sarili sa harap ng salamin. Dadalo siya sa birthday party ng kaibigan niya kaya hindi na niya kailangan ng chaperone. Anong driver mo? Hindi mo lang ba sa driver si Ace? Asawa mo siya, Kate, at kailangan kasama siya sa mga lakad mo. Alam mo namang maraming loko-loko ngayon. Napairap na lang siya sa sinabi ng abuela. Hindi ko po siya asawa sa harap ng mga tao, Lola. Kayo lang ang nakakaalam ng sekretong pagpapakasal ko sa kanya. Not even my closest friends. Sa mata ng lahat, personal driver ko si Ace. Napailing na lamang si Doña Martina sa tinura ng apo. O siya, Lola, aalis na ako. Anya at tinawag si Ace. Dali-dali naman lumapit sa kanya ang lalaki. Ihanda mo sa sasakyan at aalis tayo. Dadalo ko sa birthday party ng kaibigan ko. Agad naman tumalima si Ace at inihanda ang sasakyan matapos makapagbihis. Oh, bakit ganyan naman ang suot mo? Paangil na wika ni Kate. Naiinis kasi siya kasi kahit simple lang ang suot ng lalaki, malinis at gwapo pa rin itong tignan. Bakit? May mali ba sa suot ko? Wala naman. Nang makarating na sila sa tapat ng isang hotel, dito ka lang, antayin mo ko. Wika ni Kate. Pwede ka matulog sa sasakyan hanggat gusto mo. Pero yung cellphone mo, kailangang 24/7 nakabukas para madali kita makontak. Tumangulang si Ace. Kahit ang totoo, nasasaktan siya sa malamig na pagtrato sa kanya ng asawa pero tinitiis niya dahil mahal niya ang babae. 1 taon na silang kasal ni Kate dahil iyon ang kagustuhan ni Doña Martina at ng lolo niya bago ito namatay. Dating magkasintahan ng mga ito pero hindi nagkatuluyan kaya nangako sila sa isa't isa ng kani-kanilang mga apo ang magpapatuloy sa naudlot nilang pagmamahalan. Nasa kalaliman siya ng pag-iisip nang tumunog ang telepono niya at si Kate ang tumatawag. Hello, Ace. Naiwan ko yata yung paper bag ko dyan sa backseat. Dali mo rito at birthday gift ko yan kay Maggie. Nasa 3rd floor kami. Magtanong ka na lang sa reception kung saan ang party venue. Sige, nandiyan na. Teka lang. Muli kong pinapaalala sa iyo ha. Ma'am ang itatawag mo sa akin sa harap ng mga tao. Amo mo ko't driver kita. Maliwanag? Yes, ma'am. Sagot ni Ace. Naisip niya na mas mabuting sanayin niya sarili sa pagtawag ng ma'am kay Kate. Sa harap man ng mga tao o kahit sila lang dalawa para wala nang magiging problema pa. Kinuha niyang paper bag sa backseat at bumaba ng sasakyan. Samantalang sa party venue, nasa katuwaan ng mga sandaling yon si Kate kasama ang mga kaibigan nang biglang mapalingon sa entrance door sina Maggie at Fiona. Ang gwapo naman niya. Buong paghangan sambit ni Maggie. Yeah, he's so damn hot. Pagsang-ayon naman ni Fiona. Napatas naman ang kilay si Kate na malaman niyang si Ace ang tinutukoy ng dalawa. Napatitig siya sa papalapit na lalaki. Gwapo naman talaga ito. Matikas ang pangangatawan pero hindi naman kasi mayaman. Walang connection sa business industry, kaya malayong magustuhan niya. Noon pa man wala siyang ibang pinapangarap na maging asawa kundi si Mark lang. Ang childhood sweetheart niya na anak ng major stockholder ng kanilang kumpanya. Kaya lang, napilitan siya magpakasal kay Ace dahil sa pakiusap ng lola niya at sa pangako nitong ibibigay sa kanya ang pamamahala ng negosyo. Excuse me, ma'am. Nandito na po yung inutos niyo. Wika ni Ace sabay abot sa paper bag. Kate, sino siya? Nakangiting tanong ni Maggie na halatang kinikilig. He is Ace de la Calzada, my personal driver. Pagpapakilala niya. Hindi pwedeng malaman ng iba na asawa niya lalaki at baka pagtawanan pa siya ng mga kaibigan niya. Well-known pa naman siyang pihikan at napunta lang sa isang driver.
Hindi kayang tanggapin ng pride niya lalo na't siya na ngayon ang CEO ng KM Prime Holdings. Ace, this is Maggie, head of HR department. While ito naman si Fiona, assistant niya. Hi Ace! Sabay na bati ng mga kaibigan niya. Hello. Ganting bati naman ng lalaki at nakipagkamay sa mga ito. Ace? Huwi ka ni Maggie na sinadya pang palambingin ng boses. Hindi mo man lang ba ako babatiin? It's my birthday today. So kayo po palang birthday celebrant. Happy birthday, ma'am. Seryosong bati ni Ace. Grabe, wag namang po. Call me Maggie na lang. Tumangulang si Ace at bahagyang umiti. Ang gwapo naman ng personal driver mo, Kate. Nakangiting bulong ni Fiona habang panakanakan tumitingin sa lalaki. Ace, would you mind if I ask kung single ka pa? Hindi agad nakasagot ang lalaki, ngunit naisip naman niya, secret husband lang pala siya at mahigpit na ibinili ni Kate na dapat walang makakaalam ng tungkol sa kanila. Yes, I'm single, pero take na po. Ay, sayang naman, may girlfriend ka na pala. Nakangiting sa Adi Maggie. Pero hindi pa naman kayo kasal, baka pwedeng mahahingi yung number mo. Napakunatuon naman si Kate at sa hindi malamang dahilan, bigla na lang siya naiirita. Tama na nga yun, Maggie. Ba't mo pa pag-aaksayahan ng panahon ng isang driver? Maghanap ka na lang ng iba, madami naman lalaki dyan, di ba? Sige. Ace, bumalik ka na sa kotse. Doon muna ako hintayin. Mariing utos niya. Nang makadisa si Ace, sabay na napabuntong hininga sina Maggie at Fiona. Ay, ang guwapo talaga niya. Parang na-hypnotize ako. Komento ni Fiona. At malakas pa ang sex appeal. Ano kayong feeling na makulong sa mga bisig niya at mahalikan ng mga labi niya, no? Nakangiting pahayag ni Maggie at pinagkruspan dalawang kamay sa dibdib. Ang swerte naman ng girlfriend niya. Kung ako sa kanya, hindi ko napapatagalin pat aalokin ko na agad siya ng kasal. Napairap lang si Kate at bahagyang nagtaas ng kilay. Tumigil ka nga, Maggie. Ang landi mo't napaka-OA. Sabay na nagkatinginan sa isa't isa sina Maggie at Fiona. At bakit ganyan ka naman makapag-react, Kate, ha? Mapanuksong tanong ni Fiona. Huwag mo sabihin may gusto ka rin dun sa personal driver mo. Ay, naku, wala no. Hindi siya yung tipo kong lalaki. Yun ang may standards, diba? Gusto ko, guwapo, mayaman at may matanig na pangalan sa business party. Sabay na wika ni na Maggie at Fiona saka naghagikikan. Saglit na natigilan si Kate. Alam na talaga na mga kaibigan niya ang linya na yon. Pero alam mo, para sa akin, mas gwapo naman si Ace kaysa doon kay Mark, di ba Fiona? Saad ni Maggie. Yes, tama. Napairap lang si Kate. Para sa kanya, si Mark lang talaga ang gusto niya. Basta ako, crush ko si Ace. Dagdag na wika ni Maggie. Bigyan mo nga ako ng number niya. Number? Huwag mo sabihin lalandi mong driver ko. Napakababa naman ang standards mo. Bakit? Ano ba masama sa pagiging driver? Mas mahalaga pa rin ang ugali ng tao, Kate. Sa tingin ko naman mabait siya, kaya type ko. Nakangiting pahayag ni Maggie, sabay kindat pa sa kanya. Ay, bahala nga kayong dalawa. Basta ako, si Mark lang ang ideal man ko. Seryoso niyang pahayag. O siya, let's enjoy the party na lang. Ibigay mo muna number ng gwapong driver mo. Patuloy pa rin pangungulit ni Maggie kaya wala na siya nagawa kundi ang pagbigyan na lamang ito at baka mabubuko pa siya sa tunay na kaugnayan niya kay Ace. Napuno ng sayahan, kainan at inuman ang sumunod na mga oras. Samantalang, nababagod na si Ace sa loob ng kotse sa kakaantay sa asawa niya. Napatingin siya sa orasan at pasado 12:00 na. Maya-maya lang, nakatanggap siya ng tawag mula kay Maggie. Hello, Ace? Pwede bang puntahan mo dito si Kate? Inom pa kasi ng inom ayaw magpaawat. Dali-dali naman nagpunta si Ace sa party venue. Ma'am, uuwi na tayo. Lasing na po kayo Ano ba? Hindi pa ako lasing no. Gusto ko pang uminom. Napailing na lamang si Ace at binuhat ang asawa papunta sa kotse. Nang makarating na sila ng bahay, muli na naman niya itong binuhat at inakyat sa kwarto. Hoy, ba't ang tamis ang ngiti mo sa mga kaibigan ko ha? Biglang tanong ni Kate. Flattered ka naman at tinawag kang guwapo. Tinignan lang ni Ace ang asawa. Lasing na nga ito at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Ace, di ba asawa kita?
Muling wika ni Kate sabay ng pumumungay ng mga mata nito. Halikan mo nga ako. Make love to me. Ngayon mo ipakita ang pagiging asawa mo sa akin. Kate, matulog ka na. Lasing ka lang. Ipahinga mo na lang yan. Hindi nga ako lasing. Bulong ni Kate sabay hawak sa kuwelyo ng polo ng lalaki. Ramdam naman ni Ace ang mainit na hininga ng asawa. Amoy alak pero may halong bango ng perfume nitong lagi niyang kinagigiliwan. Halikan mo ko, Ace. Muling sambit ni Kate, halos pabulong ngunit may halong pagsusumamo. Pinilit niyang umiwas pero lalong humigpit ang kapit ng babae sa leeg niya. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo ba ako gusto? May halong lungkot at tampo sa tono ng boses nito. Hindi yun, Kate. Gusto kita, mahal kita. Pero ayokong samantalahin ka sa ganitong sitwasyon. Mahinahong tugon ni Ace habang pinipigilan ng sarili. Ang nais lang naman kasi niya na aangkinin ng asawa dahil pareho nilang mahal ang isa't isa. Hindi yung kailan lang ito lasing. Unang may nangyari sa kanila nung gabi ng kanilang kasal. Pareho silang lasing noon. Ang sumunod naman, lasing din si Kate. At ngayon, humugot siya ng malalim na buntong hininga. Oh, bakit? Bakit nakatingin ka lang sa akin? Halika na, make love to me. Asawa mo naman ako, di ba? Nakangising wika ng babae. Kate, magpahinga ka na. Mariing wika ni Ace at inalalayan niya itong mahiga sa kama. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, naramdaman na lamang niya ang mga labi ni Kate na dumampi sa kanya. Mainit, matapang at puno ng emosyon. Napahigpit ang yakap niya dito. At ilang sandali pa'y napasuko na rin siya sa halik ng babaeng mahal niya. Nang magising kinabukasan si Kate, mabigat ang kanyang pakiramdam. Masakit ang ulo niya, ngunit nabigla siya nang mapansing wala siyang saplot sa katawan at tanging kumot lang ang nakatakip sa kanya. Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok si Ace. May dalang chicken soup. Gising ka na pala. Dinalang kita dito ng mainit na sabaw. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng lalaki. Ngunit sa halip na sumagot, ibang tinanong niya dito. Anong nangyari kagabi? Wala, dinala lang kita sa kwarto, lasing ka kagabi. Casual na sagot ni Ace. At sinamantala mo na naman ang kalasingan ko? Mariing wika niya habang tinapunan ng matalim na tingin ng lalaki. Hindi ko sinamantala, hiningi mo yun sa akin. Napairap lamang si Kate sabay iwas ng tingin. So, ibig sabihin, dito ka natulog sa kwarto ko? Hindi, Kate. Diba hindi mo naman ako pinapayagang matulog dito? Okay, good. Mabuti na yan, nagkakaliwanagan tayo. O sige, makakaalis ka na. Wala namang pasok sa opisina ngayon kaya wala tayong lakad. Tumango lang si Ace at pagkatapos lumabas na ng kwarto. Nang mapag-isa na lamang siya, saglit siya napaisip. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit ba bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing naaalala ang mga mata ni Ace kagabi? Pinilig niya ang kanyang ulo. Hindi ako maaari magkagusto sa kanya. Hindi siya pinapangarap kong lalaki. Usal niya sa sarili. Isang linggo nagdaan at nagtaka naman siya kasi halos araw-araw tumatawag si Maggie kay Ace kahit nasa trabaho ito. Pagkagaling sa opisina, pumupunta pa ito sa bahay nila para magpatulong sa kung ano-anong dahilan. At kung hindi naman para lang makapagkuwentuhan sa lalaki. At sa bawat paglapit na yon, hindi niya maiwasang sumimangot. Bakit parang araw-araw kayo may business meeting ni Maggie? Malamig niyan tanong isang hapon habang nag-aayos si Ace ng sasakyan sa garahe. Wala naman, ma'am. Nagpatulong lang po si Maggie na magpaayos ng kotse. Sabi niya kasi, sabi niya. Lagi na lang sabi niya. Putol ni Kate sabay halokip-kip ng mga braso. Ay, wala ka bang gagawin kundi sundan yung mga utos ng babaeng yon? Nagulat si Ace sa tono ng boses ito. Ma'am, nagpapatulong lang po kasi yung tao. At saka kaibigan niyo naman siya, di ba? Talaga? Akala ko kasi personal driver ka, hindi public servant. Sarkastikong tugon ni Kate. At saka ganun na ba kayo ka-close ng Maggie na yon at Maggie na lang ang tawag mo sa kanya? Amazing ha? Hindi na lang kumibo ang lalaki. Ayaw niya makipagtalo sa asawa at baka lumaki pa ang gulo. Kinabukasan, araw ng linggo, habang nasa veranda sa Kate, dumating si Maggie. Medyo malapit lang kasi mga bahay nila at lalakarin lang. Good morning, Kate. Baka naman pwede ko munang hiramin si Ace sandali.
Ipapacheck ko lang yung makina ng kotse ko kung anong problema. Wika nito saka bumaling ng tingin kay Ace na nooy naglilinis ng sasakyan. Napakunot noo siya sa sinabi ng kaibigan. Araw-araw ka na lang may problema sa kotse mo ah. Bakit hindi mo na lang dalhin sa talyer yan? Papatingnan ko lang muna kay Ace bago ko dalhin sa talyer. Nakangiting saad ni Maggie. Kunwari ka pa. At sabihin mo gusto mo lang lumandi sa driver ko. Tumawa naman na malakas si Maggie. Ganun na rin yun. Di ba sinabi ko na sa'yo? At bahagya pa itong lumapit sa kanya saka bumulong. Type ko siya. Hoy, tiki na nga yung tao. Bakit lalandiin mo pa? Paangil niyang tanong. Wala pa naman siyang asawa diba? Kaya pwede pa. Muli na naman siya napasimangot. Akala niya nagbibiro lang ito noon sa party. Ace. Tawag ni Maggie sa lalaki sabay kaway dito. Agad naman lumapit si Ace. Yes, Maggie? Pwede bang humingi ulit ako ng pabor sa'yo? Pakitingnan ulit ng kotse ko kasi lagi na lang may aberye eh. Wala namang problema. Basta't okay lang kay Ma'am Kate. Napahigpit ang hawak ni Kate sa railing ng veranda habang sinisikap na pakalmahin ang sarili. Go ahead. Malamig niyang saad kahit gustong-gusto niyang sabihin na hindi pwede. Ano namang idadahilan niya? Wala namang pasok sa opisina at wala rin naman siyang lakad. At saka naisip niya baka pagdudahan pa siya ni Maggie. Habang nakatanaw si Kate sa pagalis ni Maggie at Ace, hindi niya mapigilang mapahawak sa dibdib niya. Bumibilis ang tibok ng puso niya at hindi niya alam kung dahil ba sa galit o sa selos. Nang makabalik ang asawa niya bandang hapon, lumapit ito sa kanya sa sala. Ma'am, nandito na po ako. Magalang na bati ng lalaki. Masaya? Ha? Sabi ko, masaya ka bang kasama si Maggie? Tanong niyang derechahan habang malamig na nakatingin sa asawa. Ma'am, nagpapatulong lang naman po yung tao. Hindi ko naman matatanggihan. At bakit ayaw mo naman tumanggi? Pinapasweldo ka ba niya? Hindi nakasagot si Ace. Napatingin lang siya sa asawa na halatang naiirita ngunit may halong kirot sa mga mata. Lumapit siya ng dahan-dahan at mahina nagwika. Kung nagsiselos ka, sabihin mo lang. Hindi ko naman siya gusto eh. Biglang tumawa ng pagak si Kate. At sino may sabi nagsiselos ako? Huwag kang assuming. Ayoko lang na maapektuhan ng trabaho mo dahil mas inuuna mo pa yung iba kaysa sa akin. Ganun po ba? Sige ma'am, maiwan ko na po kayo. Wika ng lalaki saka tumalikod at nagtungo sa kwarto niya. Nasaktan siya sa sinabi ni Kate. Kung hindi nga lang niya ito mahal, hindi siya magtitiis ng ganito. Isa pa nangako din siya sa lolo niya na hindi niya ito pababayaan. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga. Bumaba na si Kate mula sa kwarto. Nakita niya si Ace sa kusina, nagluluto ng almusal. Suot ito ang simpleng puting t-shirt at apron at bahagyang nakataas ang manggas kaya kitang-kitang matipunong braso ng asawa. Sandaling napatigil siya sa paglalakad. Parang may kung anong kiliti sa dibdib niya habang pinagmamasdan ng lalaki. Ano ba tong nararamdaman ko? Bulong niya sa sarili saka umiwas ng tingin. Good morning ma'am. Nagluluto ako ng paborito niyong omelette. Nilagyan ko ng spinach at cheese, katulad ng gusto niyo. Hindi ko naman sinabi sa'yo na gusto ko yan. Oo, pero narinig ko sinabi niyo yun dati sa kaibigan niyo si Fiona, kaya sinubukan ko. Sandaling natahimik si Kate. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Pero may kung anong kakaibang init sa dibdib niya nang maalala kung gaano ka-attentive si Ace sa mga maliliit na detalye tungkol sa kanya. Wala ka bang ibang gagawin kundi ang alamin lahat ng tungkol sa akin? Ngumitilan si Ace saka tumingin sa paligid. Asawa naman kita, kaya natural lang siguro na alamin ko kung anong gusto mo, di ba? Saglit na natahimik si Kate habang nagtitimpla ng kape. Ngunit habang nakatingin sa tasa, napansin niya nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa lalaking naglulutaw para sa kanya. Makalipas na ilang minuto, natapos ang recipe ni Ace at nakahain na sa mesa. Amoy na amoy ni Kate ang bango ng luto at parang bigla siyang nakaramdam ng gutom. Nagsimula siyang kumain. Oh, halika sabayan mo ko. Iyaya ni Kate sa lalaki. Nagtaka naman si Ace kasi first time siyang inalok ng asawa. Habang tahimik silang kumakain, nakarinig sila ng mga yabag sa hallway. Good morning, Kate! Masiglang bati ni Maggie. Bitbit ang isang paper bag. Naka-off-shoulder ito at fitted jeans na alam niyang sinadya talaga nitong suotin.
Napadaan lang ako dahil may good news ako sa'yo. May dala akong pastries. Hi Ace. Nakangiting bati nito sa lalaki. Muli na naman siya nairita, lalo na nang ngumiti din si Ace dito. Para naman kayong lovely couple at magkasabay pa talaga kayong kumain. Akala ko ba hindi ka sumasabay sa driver mo, Kate? Hoy bruha, huwag kang mang-asar dyan. Si Isa nagluto ng pagkain kaya natural lang na alokin ko siya, di ba? Nakasimangot yan Turan. Oh, ano nga palang ibabalita mo? Siguraduhin mong good news yan Yes, I'm very sure of it. Nakangiting wika ni Maggie, sabay hila ng upuan. Now, sabihin mo na, ano yung good news mo na yan? Umuwi na si Mark galing Amerika para tanggapin ang pagiging CFO ng kumpanya ninyo. Balita ni Maggie. Really? Natutuwang sambit ni Kate. Si Ace na nakikinig lang sa usapan ng dalawa, bigla na lang napakunot noo. Kilala niyan sinabing Mark ni Maggie. Madalas itong banggitin sa kanya ni Kate na ito daw ang ideal man nito. Tumawa si Maggie. Sabi ko na nga ba matutuwa ka talaga. Nababasa ni Ace ang saya sa mga mata ng asawa. Si Mark lang talaga ang gusto nito at wala ng iba. Yes, I'm happy that he's back. Matapos ang 3 taon, nandito na ulit siya. Excited na wika ni Kate. Maya-maya, nagring ang telepono niya at pangalan ni Mark ang nakasulat sa screen. Ayan ang Prince Charming mo. Sagutin mo na. Nakangiting saad ni Maggie. Ayaw naman ni Isa marinig ang anumang pag-uusapan ni Kate at Mark sa telepono, kaya nagpaalam siya na may gagawin sa garahe. Kinagabihan, tinawag si Kate si Ace. Dali-dali naman lumapit ang lalaki. Saan ka naman pupuntang bata ka at base na base ka? Agad na tanong ni Doña Martina nang lumabas ang kwarto si Kate. Dadalo po ako sa welcome party ni Markla. Nakauwi na po siya galing Amerika. At bakit kailangan mo pa dumalo doon? Don't tell me hanggang ngayon siya pa rin ang ideal man mo. Lan naman, alam mo naman childhood sweetheart ko si Mark, diba? Kate, baka nakalimutan mong may asawa ka na. Hindi ka na maaaring magkarelasyon sa ibang lalaki. Hindi naman po ako makikipagrelasyon sa kanya, Gusto ko lang po dumalo sa party. Okay lang po yun, Lola. Pagbigyan na natin si Kate. Sasama naman po ako Napabuntong hininga na lamang ang matanda dahil talagang lumaking may pagkasutil ang kanyang apo. Makarani lang sandali, nasa Grand Hotel na sina Ace at Kate. Ace, samahan mo ko sa loob. Uwi ka ni Kate. Sa isip ni Ace, nais lang talagang ipamukha ng asawa sa kanya kung gaano nito kagusto si Mark at kailangan pa talaga siyang isama sa party venue. Gayong kadalasan naman naghihintay lang siya sa loob ng sasakyan. Napabuntong hininga na lamang siya at walang magawa kundi ang sumunod na lamang. Pagpasok nila sa loob, agad silang sinalubong ni Mark. Kate, it's good to see you again. Bati nito sabay yakap kay Kate. Hi Mark, welcome back here. Masayang sagot naman ng babae. Si Ace naman, hindi maiwasang makaramdam ng selo sa closeness ng dalawa. Pero sinikap niyang kontrolin ang sarili dahil ayaw niya ng gulo. Who's with you? Tanong ni Mark. This is Ace de la Calzada, may personal driver. Pagpapakilala ng babae. Seryoso lang siyang tinignan ni Mark na wari pinag-aaralan nito ang ekspresyon niya. Hi Mark! Sabay na bati ni na Maggie at Fiona na nooy kararating lang. Hi Ace! Baling ni Maggie kay Ace sabay haplos sa braso ng lalaki. Muli na naman nakaramdam ng hindi may paliwanag na inis si Kate, kaya hinawakan din niyang kamay ni Mark. Nakikipagkwentuhan siya dito ngunit palihim ding sumusulyap sa kanila si Ace at Maggie. Sa sobrang inis niya, uminom siya ng uminom hanggang sa medyo tipsy na siya. Ma'am, mukhang lasing na po kayo. Uwi na po tayo. Uwi ka ni Ace na mapansing parang ayaw tumigil ang asawa sa pagtungga ng alak. Sige, nahihilo na rin ako. Maggie, Fiona, I'll go ahead. Mark, uwi na ako. Nakangisi niyang wika at nag-flying kiss pa dito. Napakuyog naman ang kamoth Ace, pero nanatili lang siyang kalmado. Habang naglalakad sila sa hallway, Ace, buhatin mo nga ako, parang matutumba ako Wika ni Kate habang namumungay ang mga mata. Agad naman binuhat ng lalaki ang asawa at sinakay sa kotse. Tahimik ang biyahe hanggang sa makarating sila sa bahay. Akala ni Ace, nakatulog na si Kate, kaya binuhat na niya ito papasok ng kwarto at maingat na inihiga sa kama. Ngunit bigla naman siya na magsalita ito.
Hoy Ace, bakit parang gustong-gusto mo naman nilalandi ka ng mga kaibigan ko? Lalo na nung Maggie na yon ha. Nagagandahan ka ba sa kanya? Naseseksihan? Kate, magpahinga ka na. Mas maganda ba siya sa akin ha? Mas sexy? Ngumiti ang babae ng nakakaloko. Saka tumayo ito at nagubad ng pangita sa suot. Kate, anong ginagawa mo? Kunot noon tanong ni Ace. Naghuhubad, ano pa nga ba? At patuloy ito sa pagtawa. Ngayon, make love to me. Para masabi mo kung sino mas masa... Stop it, Kate. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Bakit hindi mo hilingin sa akin ng bagay na yan kapag hindi ka lasing? Mariing wika ni Ace na medyo tumaas pa ang boses. Biglang natigilan si Kate. Ang totoo, hindi naman siya lasing. Malinaw pa niya nauunawaan na kailangan niyang asawa. Kung ayaw mo, wag. Doon ka na lang kay Maggie. Anya. Saglit naman natigilan si Ace. Sa huli, siya pa rin ang sumuko. After all, lalaki siya't may pangangailangan din. At higit sa lahat, mahal niya si Kate. Marahan niya nilapitan ng babae at hinaplos sa mukha. Matama niya itong tinitigan bago masuyong hinalikan. Lumalim ang halik na yon hanggang sa mawalan sila ng pakiramdam sa paligid at tanging init ang isa't isa na lamang ang nangingibabaw. Kinaumagahan na magising si Kate, agad niyang napansin ang isang bowl ng chicken soup sa kagamot sa hangover. Napangiti siya na maisip na si Ace ang naganda nito para sa kanya. Matapos siya makahigop ng sabaw at makainom ng gamot, tinawag niyang asawa. Ace, pwede ba lutuan mo ulit ako ng omelette? Sige. Mahinang sagot ng lalaki at pagkatapos lumabas na ito ng kwarto. Saktong nakaluto na si Ace ang dumating naman si Maggie. Amoy pa lang ang sarap na. Nakangiting bulalas ito. Nandito na naman tong isang asungot na to. Bulong ni Kate sa isipan. Hi Kate, pwede bang makikain dito at matikman tong luto ng driver mo? Kahit naiinis siya kay Maggie, pero kaibigan pa rin naman niya ito, kaya tumango na lamang siya. Sabayan mo na kami. Alok ni Kate sa lalaki. Hindi ko alam na masarap pala magluto tong si Ace. Ito pa naman ang gusto ko sa isang lalaki eh. Pwede bang i-hire kita bilang personal cook, Ace? Napairap naman si Kate sa sinabi ng kaibigan. Hoy Gaga, baka nakakalimutan mong driver ko yan at nagtatrabaho siya sa akin. Napahagalpak ng tawa si Maggie. Wala, naisip ko lang. Baka kasi gusto niya ng extra income, di ba? Napatingin si Kate, parang may pumitik sa sentido niya. Wala namang masama sa extra income, pero depende rin kung magkano ibabayad. Kalmadong sagot ni Ace. Napatawa si Maggie. Bahagyang hinawakan ng braso ng lalaki. Harmless touch kuno pero halatang may ibig ipahiwatig. At doon, nag-init ang tainga ni Kate. Bakit parang ang tagal ng kamay niya dyan? Pwede namang matuwa na walang physical contact, di ba? Himutok ng kanyang kalooban. Tumayo siya para kumuha ng tubig sa ref. Ace, kaya mo bang gumawa ng spicy ramen? Baka pwede mo ko lutuan bukas. Wait lang. Bakit mo siya paglulutuin may kusinera ka naman, di ba? Wala lang, gusto ko lang si Ace ang magluluto para maiba naman. Ngumiti lang ang lalaki at hindi na nagbigay pa ng komento. Samantalang napairap lang si Kate, halatang naiinis. Nang makaalisa si Maggie, agad naman niyang tinawag si Ace. Bakit parang gustong-gusto mo namang pinupuri ng Maggie na yon? Agad na buwelta niya rito. Natigil na naman bigla ang lalaki sa inasal ng asawa. Teka lang, galit ka ba? Hindi sumagot si Kate. Kahit di naman siya, hindi niya alam kung bakit siya nagagalit. Ayaw niyang amining nagsiselos siya pero hindi niya mapigil na mainis kapag nagpapakyut si Maggie sa kanyang asawa. Kung nagsiselos ka, sabihin mo sa akin. Uwi ka ng lalaki. At bakit naman ako magsiselos, Saber? Kasi dikit-dikit si Maggie sa akin. Ano bang pakialam ko? Kahit ilang babae pa lumandi sa'yo, wala akong pakialam. Matigas sa pahayag ni Kate. At saka pwede ba? Huwag mo na ngang isipin nagsiselos ako. Hindi mangyayari yun. Driver lang naman kita. Biglang natahimik si Ace. Masakit sa kanyang marinig na driver nga lang siya ni Kate. Driver lang at hindi asawa. Mabilis siyang tumalikod upang maitago ang sakit na nararamdaman niya. Nang sumunod ng mga araw, habang kumakain sila ng almusal. Tuloy pa ba yung appointment ni Mark as Chief Financial Officer ng kumpanya? Tanong ni Kate baka sa mukha niyang excitement. Yes.
Matipid na sagot ni Doña Martina. Bilang anak ng major stockholder natin, siyang inappoint ng board para maging CFO. Deserve naman po niya Nakapagtapos siya ng master's sa Harvard. Nagkabit-balikat lang ang matanda at hindi na nagbigay pa ng komento. Samantalang si Ace naman nanatili lang tahimik habang sumusubo ng pagkain. Kahit ang totoo, nasasaktan siya sa mga ikinikilos ng kanyang asawa. Nababasa niya sa mga mata nito ang tuwa na makakasama na nito sa kumpanya si Mark. Isang hapon sa opisina ni Kate, tinawagan niya sa telepono si Ace. Ace, mauna ka na lang umuwi. May dadaluhan pa kaming business dinner ni Mark. At sinabi niya na siya na raw maghahatid sa akin pa uwi. Ganun ba? Sige. Mahina niyang sagot. Mabigat man sa loob ni Ace, umuwi siya na mag-isa. Habang nagmamaneho siya, iniisip niya kung hanggang kailan ba siya magtitiis sa asawa niya. Malinaw naman sa kanya na si Mark lang talaga ang mahal dito. Pero bakit naman ito nagagalit kapag lumalapit si Maggie sa kanya? Napailing na lamang siya. Dahil hindi nga lang talaga niya ito maintindihan. Pagdating ng bahay, nadatnan niya si Doña Martina na nakaupo sa veranda, umiinom ng mainit na tsaa. O iho, bakit hindi mo kasama si Kate? Bungad na tanong nito. May business meeting daw po sila ni Mark at ito na raw ang mag-aatid sa kanya pa uwi. Seryosong tumingin na matanda sa kanya. Iho, Ace, gusto kong magpasalamat sa iyo sa pagtsitsiga mo sa apo ko. Kahit nahihirapan ka, alam ko marami ka ng sinakripisyo para lang mapagbigyan mong kahilingan ng lolo mo. Gumagaral-gal ang boses si Doña Martina. Okay lang po yun Mahal ko naman po si Kate, kaya maghihintay po ako kung kailan niya akong matututunang mahalin. Napabuntong hininga na lamang si Doña Martina at tinapik sa balikat ng lalaki. Napakabuti mong bata, iho. Sana makita yan ni Kate bago pa mahuli ang lahat. Tumangulan si Ace at tumingin sa malayo. Isang buwan na nagdaan habang nasa veranda si Doña Martina, tinawag niya si Kate at Ace. Iha, we are invited for the annual Golden Charity Gala pero hindi ako makakapunta kaya ikaw na lang, isama mo si Ace. Uwi ka ni Doña Martina. Ace, iho, pakisamahan mo si Kate mamayang gabi. Opo ako naman po driver niya kaya sasama po talaga ako. Napangiti naman na matanda. No, hindi yun ang ibig kong sabihin, iho. Mariing pahayag nito. Ikaw magiging escort ni Kate doon. Lola, bakit siya? Baka pagtawanan ako ng mga kaibigan ko. Ang alam nila driver ko si Ace. Napatigil si Doña Martina at pinandilatan ng matang apo. At ano naman ang masama doon? Driver mo nga siya, pero higit sa lahat, asawa mo siya. Napabuntong hininga si Kate. Ay, pero hindi nila alam yun. Alam namang makukulit ang circle of friends ko eh. At sinong gusto mong maging escort ha? Of course, si Mark. Sino pa nga ba? Bigla naman napakunot noo si Ace at bumangon ng selo sa puso niya. Wala talagang ibang gustong asawa niya kundi si Mark at siya. Hanggang personal driver lang ang papel niya dito. No, bakit maghahanap ka pa ng iba? Kayo nandito naman si Ace. Mariing tanong ni Doña Martina. Siyang asawa mo kaya siya ang dapat na magiging escort mo. Lola, kung yun po ang gusto ni Kate, hayaan na lang po natin siya. Matamlay na sagot ni Ace. Alam niya kung bakit ayaw siya maging escort ng asawa. Yun ay dahil ikinahihiya siya nito. Ngunit sa loob-loob naman ni Kate, ayaw niya maging escort si Ace kasi natural. Magsusot ito ng formal na damit at baka pagkaguluhan na naman ng mga babae doon. Lalo na ni Maggie. Tiyak na dadalo yun sa gala. Pero sasama pa rin po ako sa kanya bilang driver niya. Dagdag pang sabi ng lalaki. Napakagatlabi si Kate. Parang bigla siya nakaramdam ng awa para kay Ace. Kinagabihan, sa kwarto niya. Habang naghayos siya ng suot niyang gown at alahas, hindi siya mapakali. Kanina pang umiikot sa isip niya ang malungkot na tingin ni Ace at ang paraan ng pagkakasabi nito. Kung yun po ang gusto ni Kate. Parang tinamaan ng puso niya ng kung anong hindi niya maipaliwanag. Maya-maya narinig niyang marahang katok sa pinto. Ma'am Kate, alis na po ba tayo? Nakahanda ng sasakyan. Oo, nandiyan na ako. Matapos ng ilang minuto, lumabas na siya ng kwarto. Agad siya napatingin kay Ace na nakatayo malapit sa may pintuan. Suot nito ang navy blue shirt at jeans.
palitan mo yung damit mo. Ikaw magiging escort ko ngayon. Anya habang iniiwas ang tingin sa asawa. Akala ko ba si Mark? Huwag ka na maraming tanong. Magpalit ka na lang, okay? Agad naman sumunod si Ace at dali-daling nagtungo sa kwarto niya. Nakaramdam siya ng saya sa puso dahil sa sinabi ng asawa na siya magiging escort nito. Samantalang si Kita man, hindi maintindihan kung bakit bigla na lang nagbago ang kanyang desisyon. Nang lumabas ng kwarto si Ace, napatitig siya sa asawa. Napakagwapo nitong tignan sa suot na burgundy tuxedo. Maayos na ba itong suit ko? Tanong na lalaki. Okay na rin. Malamig nitong turan. Sige, tayo na. Habang naglalakad sila papunta sa kotse, naramdaman nilang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Tahimik lang si Ace. Si Kate naman ay napakunot noo, pero pasimpleng sumusulyap sa lalaki. Pagdating sa venue, agad na tumambad sa paningin nila ang malaking arko na may gintong ilaw, eleganting red carpet at mga bisitang nakagown at tuxedos. Welcome to the annual Golden Charity Gala. Tonight, we will raise funds to support children's education and community health. Habang naglalakad sila, biglang sumulpot si Maggie sa harap nila. Oh my gosh! Kinagat nito ang labi at kumurap-kurap pa. Ace, ikaw ba yan? Napakunot noon naman si Kate. Ito na nga ba ang pinakaayaw niya? Ang pangungulit ni Maggie. Iba ka ngayon, Ace ah. Tuxedo suits you well. Buong paghangan sambit ni Maggie. Salamat. Matipid na tugon ng lalaki. Ngunit bigla na lamang siyang hinawakan sa braso ni Kate at hinila palayo. Lita tayo sa registration, tara na. Habang mabilis na naglalakad si Kate, halos mapatras si Ace sa pagkakahila niya. Napapansin na ibang bisita ang pagmamadali nila, ngunit wala siyang pakialam. Ramdam ni Ace ang mainit na palad ni Kate sa braso niya. Pero hindi niya alam kung dapat ba siyang ngumiti o kabahan. Pagdating nila sa registration table, ngumiti ang receptionist. Good evening, Miss Martinez and Mr. De La Calzada, ma'am. Mabilis sa sagot ni Ace. He's my escort. Uwi ka ni Kate. Parang may kuryenteng dumaan kay Ace sa salitang escort na tila mas higit pa sa pagiging driver. Perfect. Please enjoy the event, ma'am and sir. Anang receptionist. Tinapunan ng tingin ni Kate ang paligid. Naiirita siya dahil ang dami ng babaeng umiikot ang tingin kay Ace. From hair to shoes. Tapos balik sa mukha. Yung iba nag-uusap pa ng pabulong. Sino yan? New businessman? Ang gwapo. Hindi ko pa nakikita yan dito dati. Narinig ni Kate yun, pero hindi niya pinansin. Ang higpit ng hawak mo. Reklamo ni Ace. Hindi naman ako mawawala eh. Agad namang kumala si Kate. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi ko namalayan. Habang papasok sila sa grand ballroom, biglang may lumapit sa kanila. Kate, at last you're here. Nakangiting bulalas ni Mark sabay yakap sa kanya. Hi Mark. Nakangiting sagot naman ni Kate. I never thought na magiging escort mo tong personal driver mo, Kate. Komento ni Mark habang mataman tumingin kay Ace. Napalunok ang babae. Parang umiral na naman ang pagiging ma-pride niya. Kagustuhan kasi ni Lola eh. Ayaw ko naman sawayin siya. Baka bawiin niya sa akin ang pamamahala ng kumpanya. Napatiimbagang si Ace. Sinikap na kontrolin ang sarili. Malinaw na sa kanya kung bakit biglang nagbago ang desisyon ng asawa at ginawa siyang escort. Dahil ayaw lang pala nitong mawala ang kumpanya. Let's go Mark. Let's get some drinks. Yaya ni Kate. Naiwang mag-isa si Ace at wala siyang magawa kundi ang humugot ng lamang na malalim na buntong hininga. Hindi niya maiwasang masaktan at makaramdam ng selos habang tinatanaw si Kate at Mark na masaya nagkukwentuhan sa isa't isa. Nang dumaan ang waiter, dumampot siya ng isang basong champagne at nilagok yun. Ace! Tawag ni Maggie. I was looking for you. Halika sayo tayo. No Maggie, hindi ako marunong sumayaw eh. Tanggi niya. Ang totoo, dahilan lang niya yun. Kasi ang gusto niya, lagi lang siya nakatanaw sa asawa niya at kay Mark. Come on Ace, maboboard ka dito. Samantalang yung amo mo enjoy na enjoy habang kausap si Mark. Kaya tara na. At hinila nito ang kamay niya. Walang nagawa si Ace kundi ang sumunod na lamang. Si Kate naman,
Hindi mapakali habang kausap si Mark. Matagal na niya itong mahal. Pero bakit ngayon parang nawala ng spark na dating naramdaman niya para sa lalaki? Napatingin siya sa paligid. Nagpaalam siya kay Mark na pupunta ng ladies room, ngunit ang totoo, hinanap niya si Ace. Habang pumelan lang ang malumanay na tugtog sa paligid, napatigil si Kate sa paghahanap na marinig ang bulungan sa kabilang mesa. Ang gwapo talaga ng lalaki yun, oh. At yung kasayaw niya, di naman yung nakita kong kasama niya kanina. Oo nga, bakit iba ang partner? Bagya siya napakunot noo at sinundan ang direksyon ng mga mata ng dalawang babaeng nag-uusap. Dumakong paningin niya sa dance floor at muntik nang malaglag ang panga niya nang makita si Ace na sumasayaw habang hawak ang bewang ni Maggie at nakapatong naman ang mga kamay nito sa balikat ng lalaki. Biglang nanikip ang dibdib niya. Hey, okay ka lang? Tanong ni Mark na hindi niya alam na nakasunod lang pala sa kanya. Oo naman. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Marami-rami na rin kasi ako nainom eh. Anya at pilit ang umiti. Pero hindi naman makapagsinungaling ang mga mata niya at nakatingin pa rin kay Ace. Hindi naman siya lasing. Sadya nga lang mabigat ang pakiramdam niya habang nakikita ang asawa na kasayaw ang ibang babae. Ano ba tong nararamdaman ko? Tanong niya sa isipan. Kate, gusto mo ba sumayaw? Tanong ni Mark. Natigilan si Kate. Noon hindi siya magdadalawang isip. Noon literal na tatakbo pa siya papunta kay Mark. Pero ngayon parang ayaw na niya. I'm not in the mood to dance. Mabilis niyang sagot kahit panapansin niyang pagkadismaya ng lalaki. Hindi mo ba ako namimiss, Kate? I know how you feel for me, pero parang nagbago ka na ngayon. Hindi naman eh. Masama lang ang pakiramdam ko, Mark, at gusto ko nang umuwi. Sagot niya at dire-diretso siya naglakad papunta sa dance floor. Hindi niya alam kung ano ang gagawin pero ang alam niya, ayaw niya makita si Maggie na sobrang dikit na dikit kay Ace. Habang naglalakad siya, saglit na huminto ang musika para sa transition. Nagtamang tingin nila ni Ace at bahagya pa itong nagulat na makalapit siya. Uy, Kate! Gusto mo ba sumayaw? Nakangiting tanong ni Maggie. No, hindi. Anya at bumaling kay Ace. Umuwi na tayo. Masamang pakiramdam ko. Uy, ba't naman ang bilis, Kate? Hindi pa nga kami tapos sumayaw ni Ace eh. At saka di ba nag-enjoy kang kasamang dream man mo? Nakangiting pahayag ni Maggie. Bigla na lang kasi ako nahihilo eh. Pagpapalusot niya, kahit ang totoo, gusto lang niyang ilayo si Ace. Ace, let's go. Maggie, excuse me. Uwi na kami. Paalam na lalaki. Paglabas sila ng ballroom, hindi pa rin nagsasalita si Kate. Tahimik lang din si Ace sa tagahantay lang ng sasabihin ng asawa. Hindi niya matukoy kung anong nararamdaman nito. Parang nagsiselos, naiinis o talagang wala lang sa mood. Nang makarating sa kotse, agad na sumakay si Kate sa passenger seat at mariing sinara ang pinto. Okay ka lang ba? May masakit pa sa'yo? Tanong ng lalaki, bakas ang pag-alala sa boses ito. Wala. Matigas niyang sagot. Sigurado ka ba? Kanina pa parang, sabi ng wala, di ba? Mariin niyang putol, pero ramdam ang bahagyang panginig ng boses niya. Napabuntong hininga na lamang si Ace at tahimik na pinaandar ang sasakyan. Ngunit habang nagmamaneho siya, biglang nagsalita si Kate. Mukhang aliw na aliw ka naman habang kasayaw si Maggie ah. Napakagatlabi siya matapos sabihin yon. Huling-huli ang selos at hindi na niya mababawi yon. Bahagya naman napangiti si Ace. Ngayon, tiyak niyang ang pagsayaw nila ni Maggie ang dahilan kung bakit bad mood ito. Akala ko wala kang pakialam. Malumanay na sagot niya. Hindi umimik si Kate. Nanatili lang nakatuon ang paningin niya sa labas ng bintana. Ikaw naman na nagsabi, kahit ilang babae pa lumandi sa akin, wala kang pakialam, di ba? Napahigpit ang kapit ni Kate sa kanyang bag. Hindi malaman kung paano aamin. Hindi pa panahon. Hindi pa niya kayang tanggapin. Nagkaroon ng katahimikan. Pagdating nila sa bahay, agad na nagtungo si Kate sa kwarto niya. Pero bago siya tuluyang makapasok sa pinto, tinawag siya ni Ace. Kate, sandali lang. Sabay hawak sa kanyang braso. Bigla namang kumabog na malakas ang puso niya, lalo na nantitigan siya ng asawa. Bakit? Gusto ko lang malaman mo na hindi ako interesado sa ibang babae. Ikaw ang asawa ko at mahal kita. Seryosong wika ni Ace.
Sana nga lang dumating yung panahong matutunan mo rin ako mahalin at masabi mo sa lahat na ako ang asawa mo. Mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Kate habang nakatingin sa lalaki. Nababasa niyang parehong katapatan at lungkot sa mga mata nito. Ngunit nanatiling tikom lang ang bibig niya dahil hindi rin naman niya alam kung ano ang sasabihin. Sige na, matulog ka na. Good night. Wika ni Ace saka ito nagtungo sa sariling kwarto. Naiwang mag-isa si Kate kahit alam niya sa sarili na nahuhulog na nga ang loob niya kay Ace. Hindi pa rin kayang tanggapin dahil likas na ma-pride talaga siya. Kaya kailangan niyang pigilin ang nararamdaman niya at ibaling sa ibang atensyon hanggang sa si Ace na mismo ang sumuko. Nagdaan ang mga araw at patuloy ang pagiging malapit niya kay Mark lalo na't magkakasama na sila sa trabaho. Alam mo, wala akong tiwala dyan sa CFO ninyo. Wika ni Ace habang sakay sila ng kotse pa uwi. Hindi ko alam kung bakit sinasabi mo sa akin yan. Malamig na tugon ni Kate. Matagal ko nang kilala si Mark. Basta, huwag ka lubos sa magtiwala sa kanya. Napairap lang ang babae sa sinabi ng asawa. Makalipas ang mahigit 1 buwan, sa opisina ni Kate, bigla na lang siya nakaramdam ng pagkahilo at pare siya masusuka. Sakto naman na yun ang pagpasok ni Maggie. Kate, ano nangyari sa'yo? Ba't putlang-putla ka? Tanong nito. Ay, bigla na lang sumamang pakiramdam ko eh. Anya at dali-daling nagtungo sa kitchenette sa opisina at sumuka sa lababo. Sumunod naman si Maggie sa kanya at hinagot ang likod niya. Are you pregnant, Kate? Nanlaki ang mga mata niya sa tanong nito, kaya bigla siya napaisip. 1 month na pala siyang delayed sa buwan ng dalaw niya, kaya posibleng nagdadalang tao siya. Is it Mark? Hindi siya sumagot, sa halip umupo siya sa sofa. Inisip niya kung totoo ngang buntis siya. Imposibleng kay Mark ang dinadala niya gayong wala naman nangyari sa kanila. Si Ace lang ang nag-iisang lalaki na pinagkalooban niya ng kanyang sarili. Napabuntong hininga siya. Kailangan niya makasiguro. Baka hyperacidity lang to, Maggie. Mahinang wika niya. Mas mabuting magpa-check up ka para tayo makasiguro. Or else magpiti ka para matiyak natin ang kalagayan mo. If buntis ka nga, so dapat malaman to ni Mark, di ba? Tumango lang siya para matapos ang usapan, pero hindi niya maiwas ang kabahan sa magiging resulta. Kinahapunan, habang pauwi sila ni Ace sa bahay, napansin ng lalaki ang pamumutla ng asawa. Okay ka lang ba? Medyo masama ang pakiramdam ko kaya dadaan muna tayo sa pharmacy. Mahinang sagot ni Kate. Tumango lang si Ace ngunit baka sa mukha ang pag-alala. Ilan sandali ang lumipas at nakarating na sila sa tapat ng drugstore. Ako na lang bibili ng gamot dito. Dito ko na lang sa kotse. Alok na lalaki. Hindi. Ako nang bababa. Mabilis sa tugon ni Kate. Hindi na niya maaaring ipagpabukas pa at kailangan na niyang malaman kung talagang buntis nga siya. Nang makarating na sila ng bahay, dumiretso agad siya ng kwarto upang maisagawa ang pagsusuri. Mas lalong lumakas ang kabog sa kanyang dibdib at nanginginig ang mga kamay niya nang makita ang 2 pulang guhit sa piti. Diyos ko, positive. Mahinang usal niya sa sarili. Hindi siya gaano nakatulog ng gabing yon dahil sa pag-iisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi pa siya handa na malaman ng lahat na si Ace ang asawa niya at ama ng kanyang ipinagbubuntis. Kinabukasan sa opisina, muling pumasok si Maggie upang iabot sa kanya mga dokumentong pipirmahan. Kate, are you okay? Namumutla ka na naman eh. Tanong agad ng babae. Saglit na natahimik si Kate. Hindi alam kung dapat ba niyang sabihin sa kaibigan ng totoo. I guess buntis ka nga. So tell Mark about it. What do you mean? She's pregnant. Sabay sila napalingon sa lalaki nagsalita sa likuran. Hindi pala nakasara ang pinto kaya narinig ni Mark ang pag-uusap nila. Mas mabuti pa mag-usap muna kayong dalawa. Uwi ka ni Maggie at lumabas ng opisina. Kate, is that true that you're pregnant? Tanong ni Mark na makapagsarilinan silang dalawa. Bahagya siyang tumango habang nakayuko ang ulo. Then, tell me, kung sino nga man ang dinadala mo. Mark, hindi ko alam. Lasing ako noon. Pagsisinungaling niya, hindi niya kayang sabihin na si Ace ang ama ng ipinagbubuntis niya.
Kate, kung hindi mo alam, then I will take the responsibility. Magpapakasal tayo. Mark, I don't want to talk about it. Ayoko rin na aakuin mo ang responsibilidad sa batang hindi naman sa'yo. Mahina niyang sabi. Please, iwan mo muna ako. Gusto ko lang mapag-isa. Ilang araw ang nagdaan at hindi naman akalain ni Kate na kumalat ang balita na ikakasal na siya kay Mark. Wala naman siyang sinabing magpapakasal sila, pero iyon ang usap-usapan sa loob ng kumpanya. Kaya pinatawag niya si Mark at pinapunta sa opisina niya. Mark, bakit mo tinabing magpapakasal tayo? Tanong niya. Yes, bakit ayaw mo ba? Di ba matagal mo na ako mahal? Ito pa, buntis ka at hindi maganda lumaking walang amang bata. Saglit na natahimik si Kate. Mahal niya si Mark noon pa pero kasali siya kay Ace at itong ama ng kanyang dinadala. Bigla siya napaluha. Gusto niya sabihin na si Ace ang asawa niya at ama ng bata. Pero ayaw itong lumabas sa kanyang bibig. Mas nanghingibabaw sa kanyang pride. Iniisip niya, baka pagtawanan siya ng lahat at isang driver lang siya napunta. Samantalang si Ace naman, nang mapansin na naiwan ang briefcase ni Kate, agad naman siyang pumasok ng building upang personal na iabot ang gamit sa asawa. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niyang pag-uusap ng mga receptionist. Hindi na ako makapaghintay na ikasal si na Ma'am Kate at Sir Mark. Uwi ka ng isang empleyado. Oo nga perfect match talaga sila no? Parehong executives at parehong may kaya ang pamilya. Pagsang-ayon naman ang pangalawa. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Ace. Nasaktan siya sa kanyang mga narinig. Hindi niya tuloy maiwasang itanong sa sarili kung bakit yun ang naging usap-usapan ng mga empleyado. Habang papalapit siya sa opisina ni Kate, napakunutan noon niya nang mapansing bahagyang nakabukas ang pinto. Tila minadaling itinara pero hindi sumara ng tuluyan. May kung ano na namang puwersa ang nagtulak sa kanya para sumilip. At doon, nakita niyang yakap ni Mark ang asawa. Napatiimbagang siya habang mariing naikuyom ang kanyang mga kamay. Hindi na niya kaya magtagal pa doon. Malinaw na sa kanya ang lahat. May relasyon ang dalawa. Mabilis na nailapag niya ang briefcase sa sahig at dali-daling umalis. Nakalikha naman yun ng ingay kaya sabay na napatingin sina Kate at Mark sa may pintuan. Diyos ko, si Ace. Bulong ng babae sa kanyang isipan. Kate, okay ka lang ba? Tanong ni Mark. Okay lang ako. Pwede bang iwan mo muna ako, Mark? Nang makalabas na ng opisina ng lalaki, agad naman niyang kinontak si Ace pero hindi nito sinagot ang tawag niya. Kaya nagpasya siyang puntahan ito sa parking lot ngunit wala na ito doon. Napabuntong hininga siya ng malalim at bumalik sa loob. Hindi naman niya masundan si Ace dahil may meeting siya ng 9:00 kaya mamaya na lamang niya ito kakausapin. Sigurado siya nakita nito ang pagyakap ni Mark sa kanya kaya marahil iniisip nito na may namagitan sa kanila ng lalaki. Sa kabilang dako naman, buo na ang desisyon ni Ace na makikipaghiwalay na kay Kate kaya dumiretso siya sa law office para mag-file ng annulment. Paglabas niya, doon niya tuluyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Tapos na ang laban. Siya na sumuko dahil ayaw na niyang ipagpilitan pansarili sa babaeng hindi siya mahal. Nang makarating na siya ng bahay, agad niyang kinausap si Doña Martina at sinabi ang totoo. Ace, iho, humihingi ako ng tawad sa ginawa ng apo ko sa'yo. Maluhaluhang wika ng matanda. Wala po kayong kasalanan, Lola. Pero siguro nga'y kailangan ko nang tanggapin na. Kahit kailan, di talaga ako matututunang mahalin ni Kate. Bakit hindi mo muna siya antayin, iho, para makapag-usap kayo na maayos? Hindi na po, Lola. Yun na pong usapan sa opisina, kaya ibibigay ko ng kalayaan ni Kate. Ipapawalang bisa ko ng kasal namin para lubusan niya maging masaya. Mahinang wika ng lalaki kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Pagkatapos, inabot niya kay Doña Martina ang isang puting envelope. Pakibigay na lang po ito sa kanya, La. Wala nang nagawa pa si Doña Martina kundi ang payagan na lamang si Ace na umalis. Pag-alis ni Ace sa mansyon, tahimik ang buong paligid, ngunit mabigat ang bawat hakbang niya. Sa loob-loob niya, iyon na ang pinakamahirap na desisyong ginawa niya. Samantala sa opisina, hindi mapakali si Kate habang nasa meeting. Ilang beses niyang tinignan ng cellphone, umaasang magte-text sa kanya si Ace o kaya'y tatawag. Ngunit wala. Hindi na siya makapag-concentrate pa sa meeting.
Wala na siya naiintindihan sa mga graphs at reports na naka-flash sa projector screen dahil si Ace ang naiisip niya. Matapos ang meeting, halos tumakbo si Kate palabas ng conference room, papunta sa elevator. Ni hindi na niya pinansin pa ang pagtawag ni Mark sa kanya. Dumiretso siya sa parking lot, nagbabaka sakaling bumalik si Ace para sunduin siya, pero hindi nangyari. Ace, saan ka ba nagpunta? Mahinang usal niya. Wala bang driver mo? Bigla siya napalingon. Hindi niya akalaing nakasunod pala si Mark sa kanya. Well, ihatid na kita pa uwi. Alok nito. Saglit siya natahimik. Gusto na rin niya makarating na agad ng bahay kaya sumakay na lamang siya sa kotse ng lalaki. Tahimik lang siya sa loob ng sasakyan habang patuloy naman ang malakas na pagkabog ng puso niya. Ngayon lang to nangyari na hindi sinagot ni Ace ang tawag niya at ngayon lang din nangyari na hindi siya nito sinundo sa trabaho. Kaya natitiyak niyang nasasaktan talaga ang asawa niya sa nakita kanina sa opisina. Nang makarating na sila sa tapat ng malawak na gate. Thank you sa pagatid, Mark. Anya at nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Ni hindi na nga niya hinintay pang magsalita ang lalaki. Pagkapasok ni Kate sa loob ng bahay, nadatnan niya si Doña Martina sa sala. Nakaupo sa sofa habang umiinom ng kape. Lola, si Ace po. Hindi agad sumagot ang matanda. May lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Kate, umalis na si Ace. Gumagaralgal ang boses ito. Umalis po? Pero bakit? Ang sabi niya, ibibigay na niyang kalayaan mong maging masaya sa piling ni Mark. At tuluyan ang nalaglag ang luha ni Doña Martina. Akala niya si Ace at Kate ang magpapatuloy ng naudlot nilang pagmamahala noon ni Arnulfo, pero hindi pala. Iniabot ang matandang puting envelope na may nakasulat na pangalan ni Kate sa ibabaw at sa sulok ang stelyo ng korte. Nanlamig ang buong sistema ni Kate habang dahan-dahang binuksan ang sobre at nang mabasa ang unang linya ng dokumento, tuluyan siya napaupo sa sahig. Petition for annulment. At doon, sa unang pagkakataon, tumulo ang luha niya para kay Ace. Nanginginig ang mga daliri niya habang hawak pa rin ang dokumento. Parang unti-unting nawala ng lakas ang buong katawan niya. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Lola, hindi niya naman niya ako kinuusap eh. Bakit apo? May kailangan ba kayong pag-usapan? Narinig raw niya ang usap-usapan ng mga empleyado na ikakasal na kayo ni Mark at nakita niya kayo nagyayakapan sa opisina. Hindi naman ba to si Ace para hindi masaktan? Lola, hindi niyo po naintindihan ni... Napahagulguli siya habang tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang mukha. Lumapit si Doña Martina at marang hinaplos sa likod niya. Ilang beses kitang pinakiusapan, iha. Ilang beses kong sinabi na bigyan mo ng pagkakataon ng asawa mo. Mahal ka ni Ace, sobra. Pero napagod na rin siya. Napuno na rin ang hinanakit ang puso niya. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Kate. Halos hindi siya makapagsalita pa. Ramdam niya ang bigat ng pag-iwan sa kanya na lalaking natutunan na rin niyang mahalin. At ngayon lang niya napagtanto, hindi niya pala kayang mawala ito sa kanya. Lola, wala naman po kami relasyon ni Mark eh. Hindi ko alam kung bakit napapabalita ang pagpapakasal namin. Napatingin si Doña Martina kay Kate at nababasa niya sa mga mata nito ang katapatan. Lola, saan po siya nagpunta? Sabihin niyo sa akin. Kailangan ko siya makita. Kailangan ko ipaliwanag ang lahat. Lola, please. Pagmamakaawa ni Kate habang patuloy pa rin sa pagikbi hanggang sa biglaan nagdilim ang kanyang paningin. Iha, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng matanda. Ngunit nawala na ng malay ang babae kaya dali-dali niyang tinawag ang hardinero nila na marunong ding magmaneho ng sasakyan upang dalhin sa ospital si Kate. Makaraan ng ilang sandali, nagising na si Kate at pinagtapat niya kay Doña Martina na buntis siya at si Ace ang ama. Kaya sinabi na rin sa kanya na matanda kung saan matatagpuan ng lalaki. Sa kabilang dako naman, nasa Cebu na si Ace at bumalik sa pagtatrabaho na car repair shop. Automotive mechanic lang ang natapos niya dahil sa kahirapan ng buhay. Bata pa lang siya na maghiwalay ang mga magulang niya at nagkaroon ng ibang pamilya. Kaya ang lolo na lamang niya ang nagpaaral sa kanya. Nasa ganong pag-iisip siya nang biglang may babaeng naghanap sa kanya. Kate, bakit ka nandito? Paano mo nalaman dito ako nagtatrabaho? Sunod-sunod na tanong niya.
Ngunit sa halip na sagutin siya ng babae, sinugod siya nito ng yakap. Ace, salamat at natagpuan kita dito. Kate, di ba sinabi ko na ibibigay ko na sa iyong kalayaan mo? No, hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, Ace. Mahal kita. Saglit na natahimik ang lalaki. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Mahal mo ko. Samantalang nakikipagyakapan ka sa ibang lalaki. Kate, nakukonsensya ka lang kaya mo nasabi yan. Ace, mahal kita at hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Madamdaming pahayag ng babae. Kate, Mahina saad ni Ace habang marangay nawakan sa magkabilang balikat ang asawa. tanggap ko na si Mark lang ang lalaking pinapangarap mo. Oo noon. Pero ngayon ikaw nang mahal ko, Ace. Alam ko mahirap paniwalaan. Pero sana naman bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Naantig naman ang puso ng lalaki lalo na nang umiyak ang asawa. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niya makatiyak kung talagang mahal nga siya nito o baka dahil lang sa pakiusap ni Doña Martina. Hindi kita pipilitin na maniwala sa akin ngayon. Alam kong hindi madaling paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pero maghihintay ako, Ace. Hihintayin kong pagbabalik mo. Uwi ka ni Kate bago tuluyang umalis. Gusto sana niyang sabihin buntis siya pero ayaw niyang yun lang ang maging dahilan para mapilitan si Ace na bumalik sa kanya. Nang makauwi na siya ng Maynila, agad siya nagpatawag ng meeting sa lahat ng mga empleyado para sabihing hindi na toong ikakasal siya kay Mark. Kate, akala ko ba mahal mo ko? Uwi ka ni Mark na magkasarilinan sila. Look, you're pregnant and you don't even know kung sinong ama ng dinadala mo. Mark, I'm sorry. Yes, mahal kita noon. Pero hindi na ngayon. May mahal na akong iba. And he is the father of my child. Napatiimbagang ang lalaki. Hindi siya dapat mabigo sa mga plano niya. Kailangan niya makasal kay Kate dahil papalubog na ang mga negosyo nila. Kate, hindi ako naniniwala. Ako lang ang mahal mo, kaya magpapakasal tayo. At kung hindi, mapipilitan akong bawiin ang lahat ng shares namin sa kumpanya niyo. Mariing pahayag ni Mark saka ito lumabas ng opisina. Naiwan nakatulala si Kate. Hindi niya akalaing magawa ng lalaki na pagbantaan siya. At doon, naisip niya sinabi ni Ace na huwag siyang lubusang magtiwala kay Mark. Dahil dito, nalihim siya nagpaimbestiga at nagpa-audit sa mga transaksyon ng kumpanya. Hindi nagtagal, lumutang ang mga anomalya, mga transaksyong tinago, perang iniikot at pirma ni Mark sa mga hindi autorisadong withdrawals. Sapat na mga ebidensya para kasuhan ito ng embezzlement pati na rin ang lahat ng kasangkot ito sa anomalya. Kate, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sigaw ni Mark nang hulihin ito ng mga pulis. Sa korte ka na lang magpaliwanag, Mark. Anya, saka siya tumingin sa mga pulis at tumango. Dalhin niyo na yan. 3 araw ang nagdaan. Habang patuloy sa pagdinig ang kaso ni Mark, nagkaroon ng anniversary celebration sa kumpanya ni Kate. Maraming dumalo sa bisita, halos businessmen at mga executives. Ngunit isa lang ang taong hinihintay niya. Si Ace, ang kanyang asawa. Nakiusap siya sa lola niya na imbitahan ng lalaki pero hindi niya alam kung dadalo ito. Hinihintay mo bang asawa mo, iha? Tanong ni Doña Martina. Opo, lola. Pero parang hindi na yata siya pupunta. Gumagaralgal ang boses niya. Huwag ka nang umiyak, apo. Makakasama yan sa batang dinadala mo. Nalulungkot lang ako, lola. Paano kung tuluyan na sumuko si Ace sa akin? Sa tingin ko, hindi yun gagawin ni Ace, iha. Mahal na mahal ka niya. Oh, ayan, nandito na pala siya. Nakangiting wika ng matanda. Po, nandito si Ace. Mabilis na napalingon siya sa direksyon tinitignan ng kanyang lola. Ngunit bigla siya napakunot noo nang makita si Maggie na nakapulupot sa braso ng lalaki. Muli na naman siya nakaramdam ng selos pero this time, hindi na niya hahayaan pan sino mang babae na dumikit sa kanyang asawa. Ace! Sambit niya at sinugod ng mahigpit na yakap ang lalaki. Nakatawag yun sa lahat ng atensyon ng mga taong naroon pero wala na siyang pakialam pa. Nakahanda na siyang aminin ng lahat na asawa niya si Ace. Grabe ka naman kumakayakap sa driver mo, Kate. Nakangiting wika ni Maggie. Shut up, wala kang alam. Anya at pinandilatan ng mata ang kaibigan. Hinawakan niyang kamay ni Ace at iginiya sa harapan.
Pagkatapos, kinuha niya mikropono at nagsalita. Good evening everyone. May I have your attention please? Napatigilan lahat sa kani-kanilang ginagawa at napakong atensyon sa kanila ni Ace. Thank you for your presence in this company's annual celebration. Pagpapatuloy niya. Ngunit gusto ko ring samantalihin ang pagkakataong ito para ipakilala sa inyong pinakamahalagang lalaki sa buhay ko. Si Ace de la Calzada, ang aking asawa. Hindi naman makapaniwala si Ace sa kanya narinig. Ipinakilala siyang asawa ni Kate sa harap ng mga bisita nang iilan sa mga naroon ay mga kilala niya sa business industry. Nagsimula lang yun sa isang sekretong pagpapakasal. Ma-pride kasi ako at hindi ko masabit sa lahat ng isang driver lang ang napangasawa ko. At nagsimula nang tumulo ang luha niya. Akala ko noon, kailangan ko ng mayaman lalaki. Yung may pangalan, may koneksyon, palaging nasa spotlight. Akala ko, iyon ang sukatan ng halaga ng isang tao. Pero nagkamali ako. Simula na magsama kami, mahal ko na siya. Pero hindi ko kayang aminin sa sarili ko. At nang iniwan niya ako, naramdaman kong kawalan. Ang katahimikan sa paligid na parang lahat ay bumagsak sa akin. Nagsimula na siyang humikbi ngunit sinika pa ring magpatuloy ng pagsasalita. Ngayon, nakahanda na akong itama ang lahat ng pagkakamali. Lahat ng mga maling desisyon. Nakahanda akong mahalin siya ng buong puso. At wala na akong pakialam kahit driver siya o kung ano man. Dahil ang mahalaga sa akin, ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Naantig ang puso ni Ace sa kanya narinig. Hindi niya akalain ang babaeng kilala sa pagiging pihikan at ma-pride ay nagawang magpakumbaba sa harap ng lahat. Ace, patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. Sana hindi pa huli ang lahat sa atin. Magsimula tayo muli, kasama na magiging anak natin. Anya at masuyong hinaplos ang kanyang tiyan. Nabigla naman si Ace sa kanya nalaman. Buntis ka? Tumango lang ang babae habang pinapahid ang mga luha niya. At doon, tuluyan ang bumigay si Ace at mahigpitan niya kapang asawa. Lahat naman deserve ng second chance. Kaya hindi niya yun ipagkakait kay Kate, lalo na't magkakaanak na sila. Ish, wag ka nang umiyak misis ko. Mahal na mahal kita. Hindi ko rin kaya mabuhay na wala ka. Umugong ang malakas sa palakpakan at sigawan ng lahat. Habang pinagsaluhan ni Ace at Kate ang isang matamis na halik, hindi naman mapigilan ni Doña Martina ang mapaluha. Masayang masaya siya at natupad na rin ang pangarap nila ni Arnulfo na ang mga apo nila ang magpapatuloy ng kanilang naudlot na pagmamahalan. Habang nagkakasayahan ng mga bisita, nagkasarili na naman sina Ace at Kate. Ngunit bigla na lang lumapit si Maggie sa mesa nila. Sinabi ko na nga may something talaga sa inyo. Nahalata ako na noon pa. Nakangiting wika nito. Sayang. At bumungis-ngis ito ng tawa. Well, sorry ka na lang. Dahil akin lang ang asawa ko. Pairap na sagot ni Kate. Ano pa nga ba? O siya, congratulations sa inyong dalawa. Wika ulit ni Maggie. Hoy Kate, mahalin mo yan si Isa. Kung hindi aagawin ko yan sa'yo. Huwag mong subukan at magkakagulo tayo. Paangil niyan saad. Natawa naman si Ace sa reaksyon ng asawa. Ngunit ang makalayo na si Maggie. Sinabi ko na nga matagal ka na nagsiselo sa kaibigan mo. Oo na, nagsiselos ako sa lahat ng mga babaeng dumidikit sa'yo. Pag-amin ni Kate. O siya, it's time to make love. Ganun ba? Nakangiting tugon niya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at tanging mga mata lang nila ang nag-uusap. Sapat na para maunawaan nila na kailangan nila ang isa't isa. Mabilis na nakapag-book sila ng kwarto sa hotel at doon, muling ipinagkaloob ni Kate ang kanyang sarili sa kanyang asawa. Mahal na mahal kita, Ace. Mahal na mahal din kita, misis ko. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!